Ang paksa natin ngayon mga kababayan ay tungkol sa bautismo. Ang tamang bautismo ang ating paksa ngayon. At ito po ay mayroon tayong matututunan tungkol sa bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kababayan, ang video na ito ay reaction video mula sa isang naka-upload sa YouTube na ito po ay galing sa isang samahan na Members Church of God International. Ngayon mga kababayan, ang tinatalakay po dito ay tungkol sa bautismo ng born again. Ang bautismo daw po ng born again na tinanggap nung nagtatanong ay hindi daw niya matanggap dahil pinilit lang daw po siya na mabautismuhan. Sa video na ito mga kababayan ay malalaman natin ang tamang bautismo sapagkat ito ay tungo sa kaligtasan. At isa pa po mga kababayan, ang bautismo po ay yan ang unang pagkapanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakasulat po yan sa John 3:5. Basahin po natin ang John 3:5 mga kababayan. Ang tagpong ito mga kababayan ay ang pagpunta ni Nicodemo kay Panginoong Jesucristo. Sa versikulo 5 ng John 3, ganito po ang nakasulat. Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang nagpapatunay mga kababayan na ang binabanggit na bautismo sa video na ito ay bautismo po yan sa tubig. Ang bautismo sa tubig na ito mga kababayan ay yan ang unang pagkapanganak sa espiritu. Spiritual na pagkapanganak yan mga kababayan. Ngayon, ang matututunan natin sa video na yan ay dalawang bautismo. Isa po yan yung lubog sa tubig at saka isa ang bautismong ibinubuhos na tubig. Ang instruction po ng ating Panginoon Jesucristo na tamang bautismo ay ang isang basong tubig na babubuhos para sa ikaliligtas ng marami. Yan ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan mga kababayan. Babasahin po natin ang talata na Mateo 26:28 mga kababayan. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yan po mga kababayan. Pagka tayo po ay tumanggap ng bautismo sa tubig na nabubuhos, yan po ang bautismo sa tubig sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang bautismo naman po na inilulubog sa tubig, yan po ay bautismo ng pagsisisi at tinatawag din na bautismo tungo sa kamatayan. Yan po yan, ang dalawang pagkakaiba niyan. Kaya ngayon mga kababayan, sa video na ito, tapusin po ninyong panoorin hanggang dulo upang maunawaan po ninyo ang dalawang uri ng bautismo na ito. Sapagkat yung isa tungo sa buhay na walang hanggan at tinatawag din ito ay ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At saka yung isang bautismo naman po ay tungo sa kamatayan. Ngayon mga kaibigan, ang video na ito ay dito po ninyo mauunawaan ang dalawang bautismo na ito. Ngayon po, kung saan po kayo nabautismuhan,
maaring nandoon kayo sa tungo sa kamatayan lamang. Dahil ang bautismo, na tamang bautismo na aking sinasabi ngayon ay dito lamang po natatagpuan sa Church of God Born Again Christians. Diyan lang po yan. Ang pangalang samahang Church of God Born Again Christians ay siyang nagbabautismo ng tamang bautismo tungo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Totoo po yan, katotohanan po yan, nakasulat po sa Biblia na ang nakasulat po sa Mateo 26:28. Ganito po yan nakasulat, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Meron din po nakasulat sa Aklat ni Lucas sa chapter 22 verse 20, mga kababayan. Atin pong babasahin ang nilalaman nito. Gayon din naman ang saro. Pagkatapos na makahapon, sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Yan po mga kaibigan. Pangalawang verse na po ito na nagpapatunay na ang bautismo sa tubig na tama ay nabubuhos mula sa saro. Hindi po yan nilulubog. Yan po ay bautismo po na instruction po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pa po tayong mababasa sa Aklat ni Marcos, mga kababayan. Atin pong basahin. Ganito po ang ating mababasa sa Aklat naman ni Marcos sa Kapitulo 14, versikulo 24. At sinabi niya sa kanila, ito ay ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Yan po mga kababayan. Tatlong manunulat at tatlong aklat, ang kanilang binabanggit po dito ay tungkol sa dugo ni Kristo sa bagong tipan. Yan po ay ibinubuhos po yan. Nabubuhos dahil sa marami. Sa aklat po ng Mateo ay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yan po ang nagpapatunay na ang binabanggit po niya ay tungkol po yan sa bautismo sa tubig. Bakit po ganon? Sa ikapagpapatawad po ng kasalanan. Yan po yan. Kaya pagka natanggap ninyo ang tamang bautismo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay magkakaroon po kayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan kapag matatanggap na rin yung ikalawang pagkapanganak sa pamamagitan ng Espiritu. Yan po. Sa mga ibang video po natin tatalakayin ang tungkol sa bagay na yan, mga kaibigan. Sa puntong ito, ang bautismo na tama na aking sinasabi ay ang tamang bautismo na mabubuhos na tubig para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ngayon po, sa puntong ito, mga kaibigan, ay ating panunuorin ang 5 minuto na video ng MCGI. Hindi po natin puputulin yung video nang sa ganon ay maintindihan po natin ang punto paliwanag ni Brother Eli Soriano. Kasi po, sa video na ito mga kababayan, napansin ko po na napakaraming mali na ang mga hindi po nag-aaral ng kasulatan o Biblia ay madali pong paniwalaan dahil napakagaling po sa pananalita ang ating Brother Eli Soriano. Sa kanya pong pagpapaliwanag ay mahihikayat ka po na sa kanyang gustong ipaunawa o sabihin sa mga nakikinig ay sumusunod ka na lang kung wala kang alam tungkol sa katotohanan. Ngayon po, sa puntong ito ay panoorin na natin ang video,
hindi po natin puputulin. Pagkatapos, sa bandang dulo nito ay akin namang tatalakayin o kaya akin namang susuriin at lalagyan natin ng reaksyon ang video nang sa ganun ay marinig naman ninyo kung saan ang mali dun sa kanyang mga sinasabi, mga kaibigan. Simulan na po natin. Pangalawa kong pong tanong, nabautismuhan na rin po ako ng 2 beses sa born again. Ngunit hindi ko naman kagustuhan dahil po pinilit lang po ako. Ito po ba ay tanggap ng Diyos? Kasi po naguguluhan po ako dahil nga po ang nasa Biblia ay isang bautismo po lamang. Salamat po. Po yung sabi mo, kapatid, na sa Biblia isang bautismo lang, pero yung isang bautismo na yun, binibilang yun, yung tamang bautismo. Hindi naman ibinibilang ng Diyos yung mali eh. Kahit ikaw ang Diyos, ibibilang mo ba yung maling bautismo? Ang ibinibilang na isang bautismo, yung bautismong legal sa harap ng Diyos. Parang ganito, no, kapatid? Yung ibinibilang na anak mo sa asawa mo, yun talagang sa asawa mo. Minsan may tinatawag anak sa labas eh. Kung minsan hindi mo pwedeng matanggap na anak dahil baka mademanda ka ng sa ang tawag doon, biganya, no? Bigamy. Kaya kung minsan kahit anak mo talaga, kung mo sa labas, di mo matanggap. Ang ibig kong sabihin yung bautismo sa Biblia, may isang bautismo, sabi ni San Pablo. May isang katawan, may isang espiritu, may isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Asan yung isang bautismo na yon? Asan yun? Nandun sa isang katawan. Sabi kasi sa umpisa, may isang katawan. Alin ba yung katawan? Sabi sa 1:18 ng Kolosas, siya ang ulo ng katawan, sa makatwid ay ang iglesia. So may isang iglesia. Doon sa isang iglesia o katawan, nandun yung isang bautismo. Batunayan natin doon sa 1 Korinto 12:13, kapatid na Daniel. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Sa isang katawan lang nagaganap yung bautismo. Alin yung katawan? Yung iglesia. Alin ba yung iglesia sa Biblia? Yung iglesia totoo, yung iglesia ng Diyos. Hindi naman born again yun eh. Kaya kahit pabautismo ka sa lahat ng iglesia, paglabas nun sa iglesia totoo, hindi binibilang ng Diyos yun. Baliwala yun, walang kwenta yun. Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sa lahat ng iglesyang ang turo ay utos ng tao, hindi yung ganap na utos ng Biblia, walang kabuluhan pati pagsamba ron eh. Lalo nang walang kabuluhan yung bautismo ron. Bakit? Ang turo ay utos tao eh. Nagpapabaliwala sa kanilang bautismong ginagawa sa tao. Kaya huwag kang mag-alala, ba't ka maguguluhan? Di ka pa naman nabobautismohan talaga ng tunay na bautismo, kapatid. Kasi yung nagbautismo sa'yo, walang karapatan. Unang-una, walang karapatan. Bakit walang karapatan? Ang may karapatang magbautismo, yung sinabi ni Kristo sa Mateo 28:19-20. Basahin natin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sabi niya sa mga alagad niya, ituro niyong ganapin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ituro niyo lahat ng gaganapin ng lahat ng inutos ko sa inyo. Ang may kapangyarihang bumautismo,
may karapatan yung tao o yung mangangaral na nagtuturo nun lahat ng utos ni Kristo. Buo. Yun mismo, inutusan niyang magbautismo eh. Yung magtuturo ng lahat ng utos niya. Pag ang ituturo mo lang yung kapiraso, kalahati, kulang, tapos dadagdagan mo ng utos ng tao, yan po kapatid ay walang karapatang bumautismo. Ang may karapatang bumautismo, tandaan ninyo, yung mangangaral na nakapagtuturo ng lahat ng utos ni Kristo. Pagkakulang, walang kwenta bautismo ron. Yun ang sagot ko dun sa iyong ikalawang tanong. Napanood po natin ang 5 minuto na video na ating hihimay-himayin ngayon upang maunawaan po natin kung paano pinapalusot ni Brother Eli Soriano nang may focus na sa kanya ang magiging tama at ang iba ay magiging mali. Lahat po yan para sa akin mga kababayan ay mga pambobola ng ating Brother Eli Soriano. Napakarami na po siyang nailigaw na tao sa Pilipinas, o hindi lang po sa Pilipinas, buong daigdig. Siya po ang nagpalaganap sa pamamagitan ng multimedia at sa internet ang sinasabi sa Biblia na katampalasanan. Ano po itong katampalasanan na sinasabi ko mga kababayan? Ito po ay ang maling bautismo na siyang lubog sa tubig na bautismo. Sa ating panonood, kung siya na lang po ang ating maririnig na mga ngaral, ay kahit mali-mali na po yung kanyang sinasabi, ay maniniwala po tayo kung walang kukontra. Tandaan po natin, sa kanyang bibig na mutawi ang mga ganitong salita mga kababayan. Kapag walang kukontra sa mali, lahat ay maniniwala sa mali. Naririnig po natin sa kanyang mga video yan mga kababayan. Ngayon, kukontrahin ko po sapagkat nung napagbigyan naman ako ng pagkakataon bumasa ng Biblia, ay natuklasan ko ang kanyang mga itinuturong kasinungalingan. Ngayon mga kababayan ay sisimulan ko pong himay-himayin ang video na iyan nang sa ganon po ay magkakaroon po kayo ng pagkamulat ng inyong mga mata tungkol sa katotohanan na ginawa niyang kasinungalingan. Mga kababayan, hindi ko po nais nasaktan ang inyong damdamin, mga kaanib sa itinatag ng ating Brother Eli Soriano. Hindi po ganon ang layunin ko na maglagay ng pagtutol sa kanyang mga turo, mga kababayan. Sapagkat sa ating pagre-relihiyon, ang mahalagang pinag-uusapan natin dito ay ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan po ng ating espiritu na papanhik sa langit. Yan po ang pinakamahalagang ating tuklasin at pag-aralan pagdating sa ating pagre-relihiyon. Ang ating kaligtasan. Ngayon po, simulan ko ng himayin ang video at pakinggan nyo po hanggang dulo nang sa ganun ay makuha po ninyo yung punto naming dalawa. Pangalawa kong pong tanong, nabautismuhan na rin po ako ng 2 beses sa born again. Ngunit hindi ko naman kagustuhan dahil po pinilit lang po ako. Ito po ba ay tanggap ng Diyos? Kasi po naguguluhan po ako dahil nga po ang nasa Biblia ay isang bautismo po lamang. Salamat po. Mga kaibigan, meron po ba kayong napansin tungkol po dun sa sinabi nung nagtatanong na isa daw siyang born again? Ganito po yung akin napansin mga kababayan. Nabautismuhan na daw po siya ng 2 beses sa born again. Ang kaso nga daw po, parang hindi niya nagustuhan daw sapagkat pinilit lang daw po siya. Ngayon mga kababayan, ang aking tutol po dito ay wala po akong naririnig na nagbabautismo na born again.
Sapagkat ang style po ng mga born again ay inaalis na po nila yung bautismo sapagkat hindi raw makapagliligtas ang bautismo ayon sa mga born again na nagkalat dito sa Pilipinas. Ngayon, ang nakapagtataka po dito, etong nagtatanong na ito ay bakit siya nagpabautismo sa born again ng 2 beses pa? Pagkatapos po, ang kanyang sinasabi po mga kaibigan ay hindi niya nagustuhan dahil pinilit lang daw po siya. Parang scripted po itong ating portion na ito ng video mga kababayan. Parang itong nagtatanong na ito ay sa akin lamang pong palagay ay parang tinuruan ang kanyang sasabihin na itatanong. Dahil wala pong ganun akong nalalaman tungkol sa mga born again sapagkat ang paraan po ng born again ay magtataas lamang po ng kamay at tatanggapin lang daw ng buong puso na ang Panginoon Jesucristo ay kanilang personal na tagapagligtas. Mananalangin lang po yan, papanalanginan lang po nila yan at sila na daw ay born again na. Mali po yun mga kababayan. At itong nagtatanong naman, nagpabautismo raw sa born again. Ngayon mga kababayan, kung alam po ninyo yung born again na nagbabautismo, hindi po natin alam kung tama nga po yung sinasabi ng taong ito. Sapagkat wala po akong naririnig pa na born again na nagbabautismo. Ganon pa man mga kababayan, tuloy po natin ang video nang sa ganon ay ating mahimay-himay at maunawaan po natin. Etong mga katanungan na to nang nagtatanong kay Brad Eli Soriano na pagpapabautismo ay wala rin po siyang binabanggit na bautismo sa tubig. Ganon pa man mga kababayan, sa ating subaybay o tunghay ng ating video na ito ay obligado po akong puputulin sa mga punto na mayroon akong gustong lagyan ng reaction. Po yung sabi mo kapatid na sa Biblia isang bautismo lang, pero yung isang bautismo na yun binibilang yun yung tamang bautismo. Hindi naman ibinibilang ng Diyos yung mali eh. Kahit ikaw ang Diyos, ibibilang mo ba yung maling bautismo? Hindi po ako tututol doon sa sinabi ni Brother Eli na hindi po ibinibilang ng Diyos ang maling bautismo. Ang tamang bautismo lamang po ang ibinibilang. Subalit, ito po ang masasabi ko sa puntong ito, sa panahong ito. Ngayon po ay December 2025. Ang bautismo na ginagawa ni Brother Eli Soriano ay mali. Bakit po mali mga kababayan? Ang bautismo na ginagawa niya ay bautismong lubog sa tubig. Yan po ay bautismo tungo sa kamatayan. Ngayon mga kababayan, napakagaling na tao ang Brother Eli Soriano. Bakit kaya hindi ipinaunawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos ang tamang bautismo? Bakit? Ito po ang sagot ko dyan. Nauuna po kasi na maganap yung pagpalaganap ng katampalasanan. Yan po yung maling bautismo. Pagkatapos po, yan po ay kukunin o puputulin ng ating Panginoong Diyos yung paggawa ng katampalasanan bago ilabas ang katotohanan. Bakit ko po sinasabi ito mga kapwa Pilipino na nandyan sa MCGI? Katampalasanan po kasi ang tawag sa Biblia, ang maling bautismo. At ang sa pamamagitan ng ating Brother Eli Soriano ay naipalaganap sa buong daigdig ang katampalasanan na iyan. Mapapatunayan po natin dito mga kaibigan sa video na ito. Ganun pa man, marami pa po tayong i-upload na video na pagpapatunay na ang bautismo
ni Brother Eli Soriano na ginawa niya sa MCGI na lubog sa tubig. Paglulubog sa tubig ay tungo po yan sa kamatayan. Basahin po natin ang Roma 6:4. Ganito po ang ating mababasa sa Roma 6:4. Tayo nga ay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ang talatang ito, mga kababayan, ay nakasulat, napakaliwanag po, nangalibing sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ang bautismo po na ito ay lubog sa tubig na bautismo na ginawa ni San Juan Bautista. Ituloy po natin ang talata. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay, ayan po, nangyari na po yung bautismo sa kamatayan. Kaya kayo po, pagka binautismohan kayo ng bautismong lubog sa tubig, yan pong bautismo na yan ay bautismo sa inyong kamatayan. Ano po yung namamatay? Yun pong espiritu sa loob ng inyong puso. Yan po yung pinapatay ng bautismo na lubog sa tubig. Maliwanag po yan, ha. Bautismo tungo sa kamatayan. Bautismo sa kamatayan. Pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ano po yun? Nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kaya lahat po kayo, lahat buong daigdig na po yan na nagbabautismo ng bautismo na lubog sa tubig ay nangalibing kayo sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Saan po ang inyong mga espiritu nakalagay niyan? Sa Hades. Makukuha po ninyo yan sa kwento ni Lucas tungkol kay Lazaro at mayamang lalaki. Yung mayamang lalaki na punta po ang kanyang espiritu sa Hades. Kayo na MCGI members ay ang puso po ninyo may espiritong nakabaon dyan. Kaso, nangalibing na yung espiritu na yan. Hades na ang inyong mga puso. Yan po yung Hades na binabanggit sa Biblia, mga kababayan. Saan ang Hades? Ang sinasabi ko po, na nanggaling din po sa Biblia, ang Hades na yan ay mangangalibing nga sa inyong mga puso. Yan po yung Hades. Maliwanag po? Ang Hades po, kayong mga nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig, ang inyong espiritu ay nasa Hades. Asan yung Hades? Ang inyong puso po ang Hades. Si Lazaro, nandun sa kandungan ni Abraham. Bakit? Sino po si Abraham? Siya po ang ama ng bautismo. Sa lumang tipan, pagtutuli. Sa bagong tipan, ang pagtutuli po ay bautismo. Ano po yung bautismo na yun? Bautismo sa tubig na mabubuhos. Naliwanag po. Intindihin po ninyo. Ang tamang bautismo with the instructions of our Lord Jesus Christ. Kahit isang basong tubig na malamig na mabubuhos, yan ay kanyang dugo sa bagong tipan na ikaliligtas ng marami at ikakapagpatawad ng mga kasalanan. Yun po yun. Pero yung bautismo po na paglulubog sa tubig, ito po ay tinatawag, nakasulat po sa Biblia. Yan po ay bautismo tungo sa kamatayan. Tinatawag din yan na bautismo tungo sa pagsisisi. Marami pong talatang mababasa dyan. Kaso nga lang, mga kababayan,
Ihimay-himayin po natin lahat ng mga bagay na yan at unti-untiin ko pong ipaliwanag sa pamamagitan ng mga video na yan upang sa ganun ay mauunawaan ninyo kayong mga nagsasaliksik tungkol sa inyong mga kaligtasan. Ituloy po natin ang talata. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan, o narinig na naman po natin yung sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Ito po ang tinutukoy ko, mga kababayan, na isang bautismo rin iyan. Kaluwalhatian ng Ama. Saan? Binabanggit po na binasa na natin kanina sa aklat ng Mateo, Lucas, Marcos, na mabubuhos na tubig, kanyang dugo sa bagong tipan. Ulitin po natin, na kung paanong si Kristo ay nabuhay namang uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Yan po, ang porsyon po na yan, pinapatunayan din ng Biblia yan na binubuhay ang mga patay. Alin patay? Yung espiritu po ang binubuhay na napatay. Kasi po si Panginoong Hesukristo ay inilubog ni Juan Bautista upang mamatay spiritually. Pagbaho niya po sa tubig, nanalangin ang Panginoon. Nagbukas ang langit sa kanya. Yun ang punto naman na tinanggap niya mula sa Ama ang pagkabuhay muli ng kanyang espiritu na pinatay ni sa pamamagitan ng bautismo ni Juan Bautista. Maliwanag po yan. Nauunawaan ko po mula sa Biblia. Ang Panginoong Hesukristo ay binautismuhan ni Juan Bautista upang siya ay malibing sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ngunit pag-ahon niya mula sa tubig, siya po ay nanalangin sa Ama sa langit. Nabuksan ang malangit sa kanya, then binautismuhan naman po ng Ama. Yan, nakasulat po dyan. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Binautismuhan naman po ng Ama si Jesus Christ. Paano? Mula sa langit, Ama. Nandito ang ating Panginoong Hesukristo. Binautismuhan din po yan ng Ama. Yun po nakasulat dyan na sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Binuhay po ng Ama. Ngayon, mga kababayan, ang porsyon po na ito ng aking mga sinasabi ang nagpapatunay na sa puntong iyon na pagkabuhay, binuhay ng Ama, yung kaluwalhatian ng Ama ay binuhay, yung espiritu, hindi yung katawang lupa, yung espiritu ni Kristo binuhay sa pamamagitan ng bautismo ng Ama. Yan po yung tinatawag na pag-ibig sa bagong tipan. Binuhay ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng bautismo na mabubuhos na tubig. Nakasulat po ba sa Biblia? Hindi po.
Pero kailangan unawain ng may pangunawa, at ang makakaunawa ay ang pinagbigyan ng biyaya na makaunawa sa bagay na yan, mga kababayan. Napakarami na po, bilyones na po ang bumasa niyan na mga ngaral. Naging bulaan po silang lahat sapagkat hindi nila nakita na may nakapaloob na bautismo sa talata Roma 6:4. Ituloy po natin ang talata. Ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Nakita po ninyo mga kababayan, kayong mga taga-MCG ay tandaan po ninyo ito. Lahat po kayo na nagre-religion na nabautismohan ng lubog sa tubig. Nakalagay po dyan. Ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. May paraan po na kayo na nabautismuhan na lubog sa tubig ay mabubuhay din kayo. Katulad ng ginawa ng Ama na nasa langit kay Kristo. Mabubuhay din po yung pinatay na espiritu ninyo sa loob ng puso ninyo sa pamamagitan ng tamang bautismo na ibinigay naman ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pablo. At sa ngayon mga kababayan, ibinigay naman sa Church of God Born Again Christians. Na kung hindi po ibibigay ng Panginoong Diyos sa Church of God Born Again Christians, ay wala na pong maliligtas sa pamamagitan ng tamang bautismo. Ngayon mga kababayan, nandito na po sa Pilipinas nagsimula ang tamang bautismo na iyan. Ito pa ang isang pinapatunayan ng talatang ito na mali ang pagkapakahulugan ng ating Brother Eli Soriano kung kailan naging anak ng Diyos ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat nung pag-ahon ng ating Panginoong Hesukristo sa tubig, doon lamang po binanggit ng ating Panginoong Diyos na kanyang anak ang ating Panginoong Hesukristo. Samantalang ang turo ni Brother Eli Soriano ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ipinanganak daw ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo mula sa sinapupunan. Malaswa po na salita yon ni Brother Eli Soriano. Malaswa. Nilagyan niya ng matres yung Diyos Ama. Kaya kayo nandyan sa MCGI na magagaling, matatalino, suriin po ninyo ang mga salitang nanggagaling sa aking bibig ngayon. Si Brother Eli Soriano, ginawa niyang malaswa yung Diyos Ama. Nilagyan niya ng sinapupunan dahil sa maling salin na Bible. Wala pong sinapupunan ang Diyos Ama, lalaki po siya. Hindi po niya gagawin yung katawan niya na magkakaroon ng sinapupunan siya. Kasi nga, yan ay Ama. Ngayon mga kababayan, naniwala tayo na may sinapupunan ang Diyos Ama. Ang masasabi ko ay nilapastangan na ni Brother Eli Soriano yung pagiging Diyos ng Ama. Nilagyan niya ng sinapupunan. Bakit? Kasalanan ba niya yon? Hindi. Sumunod lang siya sa maling salin. Kanino po yung maling salin na Biblia? Kay Satanas po yun. Mali eh. Yung tamang Biblia kay Panginoong Hesukristo. Yung maling Biblia na salin, kay Satanas na po yun mga kababayan. So doon siya sumunod kay Satanas. Ngayon mga kababayan, ang binabanggit ko po dito mula kanina sa Mateo, Marcos, Lucas, na sa pamamagitan ng isang sarong tubig, yan ay dugo ni Kristo sa bagong tipan, tubig.
Sa lumang tipan, dugo talaga ng hayop. Tandaan po ninyo ito mga kababayan na lahat po kayo na nabautismuhan ng lubog sa tubig. Hindi lamang po kayong nandyan sa MCGI. Gumalaw na po kayo. Bago kayo malagutan ng hininga sa inyong mga religion na yan. Gumalaw na po kayo, magsuri na po kayo, sapagkat wala po kayong paraan para bawiin ang maipahamak ninyong buhay. Wala po kayong maibabayad kahit milyonaryo ka pa, kahit bilyonaryo ka pa, na nabautismuhan ka ng bautismong lubog sa tubig. Wala ka pong magagawang iba, kundi tuloy-tuloy ka po sa iyong kahahantungan. Meron po nakasulat sa Biblia Lumang Tipan, merong daang tila matuwid sa tao, subalit ang dulo nito ay kamatayan. Saan po yung kamatayan na yon? Sa apoy. Tandaan po ninyo yan. Yang bautismo ninyo na bautismong lubog sa tubig ay tila matuwid sa tao, subalit ang dulo niyan ay nasa kamatayan. Saan? Sa impyerno. Hindi po dito sa lupa kasi spiritual na usapan ang bautismo. Pagkapanganak sa pamamagitan ng bautismo, spiritual po yan. Ngayon, palalawakin natin ng konti. Ang pagkabautismo mo sa tubig dito sa lupa ay hindi po yan pagka born again o pagkapanganak muli. Hindi po yan. Yan ang unang pagkapanganak spiritually, bautismo sa tubig. At ang dulo naman nito sa kabila naman, ang pagiging born again ay ang ating Panginoong Jesucristo ang magbabautismo sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Doon maboborn again. Ngayon, napakahaba pong paliwanagan yan. Kailangan po pagtiyagaan po natin tuklasin ito nang sa ganun ay maunawaan po ninyo mga kababayan. Tandaan po ninyo, mayaman ka man o mahirap, wala kang paraan mabawi yan kapag nalagutan ka ng hininga. Sapagkat kapag ang isang tao ay nalagutan na ng hininga, namatay na yung kaluluwa na yan, nalagutan na ng hininga yan, at nabautismohan ka, ang huling bautismo mo ay lubog sa tubig. Maling bautismo, hindi po yan ibibilang, hindi ika-count ng Diyos Ama. Ang Panginoong Jesucristo, hindi nila ika-count yan na bautismo dahil mali. Ngayon mga kaibigan, dahil sinasabi ko po na mali ang tubig, lubog sa tubig na bautismo, kayo naman ay magsaliksik na ngayon at tindigan nyo yung inyong relihiyon. Dahil sinasabi kong mali, kailangan lumabas na kayo at tindigan nyo. Patunayan yung tama yan at patutunayan kong mali kayo. Maliwanag po, kaunting panahon lamang ito aking sinasabi sa inyo. Kapag hindi po kayo nagpabautismo ng tamang bautismo mula dito sa Church of God Born Again Christians, hindi po kayo makakahanap sa ibang relihiyon sa buong mundo. Hindi po kayo makakahanap ng katulad ng inihayag na biyaya dito sa Church of God Born Again Christians. Hindi po kayo makakahanap kahit saan. Ngayon, gumalaw na po kayo. Sabi nga ni Brother Eli Soriano, kapag nakasumpong ka ng mabuti, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Bakit? Kapag namatay ka,
sa religion mo na yan na hindi mo natanggap yung mabuti na yon. Ang mangyayari ay wala ka ng karapatan o wala ka ng paraan pa para mabawi yang napahamak mong buhay. Tuloy po natin ang video. Ang ibinibilang na isang bautismo, yung bautismong legal sa harap ng Diyos. Parang ganito, no kapatid? Yung ibinibilang na anak mo sa asawa mo, yun talagang sa asawa mo. Minsan may tinatawag anak sa labas Kung minsan hindi mo pwedeng matanggap na anak dahil baka mademanda ka ng sa ang tawag doon, biganya, no? Bigamy. Kaya kung minsan kahit anak mo talaga, kung mo sa labas, di mo matanggap. Napakagaling po talaga mga kababayan si Brother Eli. Tumbok na tumbok po niya ang kanyang ginamit na example na anak. Sapagkat kapag ka ang isang bautisador ay ng bautismo, ang kanyang nabautismohan ay kanyang anak. Kaya nga, ang ating Panginoong Diyos Ama ay tinawag na niyang anak ang Panginoong Hesukristo mula nung pag-ahon niya sa tubig pagkatapos ng bautismo ni Juan Bautista at sa kaluwalhatian ng Ama ay binuhay naman uli ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya mula noong panahong yon, yung puntong iyon mga kababayan, nagsalita ang Panginoong Diyos mula sa langit na ito ang aking kinalulugdang anak. Sinabi po niya yan pagkatapos idinugtong po niya na sa Kanya tayo susunod, sa Kanya tayo makikinig. Tama po ba mga kababayan? Ang punto ko po rito mga kaibigan, naging anak ng Ama ang Panginoong Hesukristo nung Kanyang basbasan o bautismuhan ng tubig mula sa langit. Ang nangyari po yan sa pagkatapos ng bautismo ni Juan Bautista. Kaya binanggit na po ng Ama na siya ang kinalulugdan niyang anak. Ngayon mga kababayan, hindi po ako masyadong magaling magpaliwanag tungkol sa mga bagay na yan. Binibigyan ko lang po kayo ngayon ng kaunting pagpaliwanag nang sa ganon ay mabuksan po ang inyong isipan at mata tungkol po sa tamang bautismo na iyan. Tuloy po natin ang video mga kababayan. Ang ibig ko sabihin yung bautismo sa Biblia, may isang bautismo, sabi ni San Pablo. May isang katawan, may isang espiritu, may isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Asan yung isang bautismo na yon? Sa punto pong ito mga kaibigan ay nabanggit na niya na sa pamamagitan po ng mga sulat ni Apostol Pablo. Nabanggit ko na rin po kanina na tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo mula sa Ama at ibinigay una kay Apostol Pablo at ibinigay naman ngayon sa pamamagitan ng Church of God Born Again Christians. Yan po yung binabanggit ko po na tamang bautismo. Ngayon, binanggit ni Brother Eli Soriano na ayon kay Apostol Pablo, wala pong ibang apostol na pinagbigyan niyan mga kababayan, kay Apostol Pablo lamang. Ngayon, maghahanap pa po ba tayo ng ibang paraan ng tamang bautismo?
Wala po kayong makukuha buong daigdig, mga kababayan. Wala po. Nakasulat po sa Biblia, magmula sa isa, ginawa ng Diyos ang lahat ng bayan. Ang bayan na ito, mga kababayan, ay bayan ng Diyos. Magmula po sa isa. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Hindi po yan makokopya. Bakit ko po sinasabi na hindi po yan makokopya? Biyaya po mula sa Diyos Ama na ibinigay sa isa upang lumaganap, upang matupad ang salita ng Diyos na magmula sa isa ay ginawa niya lahat ang bansa dito sa lupa at sa langit. Nakalagay po yan sa Biblia, mga kababayan. Ngayon, sa pamamagitan ni Apostol Pablo at sa pamamagitan ng Church of God Born Again Christians sa kapanahunan ng wakas, sapagkat ang kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang mga apostol hanggang kay Apostol Pablo, iyan po ay magkaiba. Kaya nga po sinabi ng Apostol Pablo na pag alis niya, lalabas ang mga ganid na lobo, sapagkat ang kapanahunan ng panahon ng ating Panginoon Jesucristo hanggang kay Apostol Pablo ay magkaiba sa kapanahunan ng wakas. Atin po yan, mga hentil. Kapanahunan po natin yung kapanahunan ng wakas pagkatapos ni Apostol Pablo. Ngayon, nakalabas din po, nakasulat din po sa Biblia na ilalabas ng Diyos Ama ang katotohanan ng bautismo lagpas ng 2,000 taon mula kay Kristo. Hindi po pwedeng lumapit sa 2,000. Ilalabas po ng Diyos paglagpas ng 2,000 taon. Ngayon, ang MCGI nakalagay 1980. Ang mga ibang sekta malalaki, pumasok po sila lahat sa mababa sa 2,000 taon. Nakalagay po sa Biblia, mga kababayan, na lagpas ng 2,000 taon, huwag lalapit sa panahon ng crucifixion, kundi lalampas ng 2,000 taon talaga yan. Ilalabas na ng Diyos ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, magsaliksik po kayo kung saan ang pinakamataas na pangalang ibinigay sa tao upang ikaliligtas. Yan po ay nakasulat sa 4:12. Ang 4:12 po na yan ay pangalang ipinalit sa pangalang Jesus, sapagkat ang Jesus po ay pangalang panglupa. Ngayon, ang ipinalit ay pinakadakila sa lahat ng pangalan, pinakamataas sa lahat ng pangalan dito sa lupa at sa langit. Yan po yun, mga kababayan. Ngayon, marami po kayong maitatanong, palagay ko. Ngayon, huwag po kayong matakot magsuri sapagkat kaligtasan po ninyo ang nakasalalay dito. Kaligtasan ng bawat isa. Ganon pa man, mga kababayan. Hindi lahat makakatagpo nito. Marami po talagang mapapahamak. Asan yun? Nandun sa isang katawan. Sabi kasi sa umpisa, may isang katawan. Alin ba yung katawan? Sabi sa 1:18 ng Kolosas, siya ang ulo ng katawan, sa makatwid ay ang iglesia. So may isang iglesia. Doon sa isang iglesia o katawan, nandun yung isang bautismo.
Patunayan natin doon sa unang Korinto 12:13, kapatid na Daniel. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Sa isang katawan lang nagaganap yung bautismo. Alin yung katawan? Yung iglesia. Alin ba yung iglesia sa Biblia? Yung iglesia totoo, yung iglesia ng Diyos. Hindi naman born again yun eh. Yung iglesyang totoo, yung iglesia ng Diyos, hindi naman born again yun eh. Ayun po ang narinig natin kay Brother Eli. Mga kaibigan, hindi po kasi siya maboborn again. Bakit po? Ang kanyang paliwanag sa pagiging born again ay pagkapanganak daw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po yun, mga kababayan. Unang pagkapanganak, spiritual yun. Never na sumagi sa utak ni Brother Eli. Hindi ibinigay ng Diyos sa utak ni Brother Eli Soriano na ang tamang pagiging born again ay sa ikalawang langit na. Kapag mahusay po kayo sa Biblia, maiintindihan po ninyo ang sinasabi ko. Ang pagka-born again ng bawat nilalang na maboborn again ay sa ikalawang langit na po yan. Pagkikipag-isa kay Kristo. Ngayon, dito sa lupa naman ay kailangan mong mapanganak ka sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng tamang bautismo sa tubig. Upang nang sa ganon ay magkaroon ka nagpag-asang maging anak ng Diyos katulad ni Kristo. Kaya nga po nakasulat sa Juan 1:12 na binigyang karapatang maging mga anak ng Diyos sapagkat kapag ikaw ay nasunod mo yung bautismo na ginawa ng Ama kay Panginoon Jesucristo, ay mabibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan po ang ginagawa ng Church of God Born Again Christians. Nasaan po yung iglesia na sinasabi? Ang iglesia po na tinutukoy ngayon ni Brother Eli Soriano ay kung saan yung tamang bautismo. Kung kanino po yan ipinagkaloob ng Diyos yung tamang bautismo, yan po yung iglesyang totoo. Tandaan po ninyo yan, mga, hindi naman yun born again eh. Sabi niya, iglesyang totoo, born again, magkaiba po yun. Kasi ang iglesia po dito is Church of God. Sa Tagalog, Iglesia ng Diyos. Bakit may born again Christians na karugtong? Upang yan ay maging pangalan, pantawag sa mga kaanib. Kaya po itong si Brother Eli, sa napakagaling, napakagandang pananalita, mga talumpati niyang talagang kahanga-hanga na tupad sa kanya ang Romans 16:18. Ngayon mga kababayan, yung ginagawa niya na paraan ay upang ma-divert sa kanyang side na siya yung tama. Ngayon mga kababayan, dahil sa pamamagitan naman ng pagsasaliksik ay makukuha na natin yung mga maling na ituro niya upang pag-aralan natin. At dito naman natin mailalabas yung tama. Nasaan ba yung iglesia na yon na tama? Yung bang MCGI, mali po yun mga kababayan, mali po. Dahil mali yung kanyang bautismo. Church of God nga yung tawag, Members International. Pagpalagay natin na
okay din naman yung pangalan. Ang magpapatunay po na mali ay yung kanyang bautismo. Yan po yung tinatalakay niya ngayon. Nasaan ang bautismo na yon? Tama ba? Mali yung bautismo na yan CGI, kaya yung pangalan mali na. Mali rin. Kaya kahit pabautismo ka sa lahat ng iglesia, paglabas nun sa iglesia ang totoo, hindi binibilang ng Diyos yun. Baliwala yun, walang kwenta yun. Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sa lahat ng iglesyang ang turo ay utos ng tao, hindi yung ganap na utos ng Biblia, walang kabuluhan pati pagsamba ron eh. Pinabasa po niya ang talatang Marcos 7:7 na ang nilalaman mga kaibigan ay walang kabuluhan ang pagsamba nila sa Diyos sapagkat utos ng tao ang ipinatutupad na aral. Napakarami po ba itong utos ng tao na ito mga kaibigan? Patutunayan ko po sa inyo na ang MCGI ang sumusunod sa utos ng tao. Kaya ang pagsamba ninyo ay puro walang kabuluhan, puro kaplastikan na po yan. Ang katunayan po na utos ng tao ang ipinapatupad na aral dyan ay ang bautismo na lubog sa tubig ay gawa ng tao. Hindi po yan gawa ng Diyos. Maliwanag po. Ang gawa ng Diyos na bautismo ay ang gawa ng Panginoong Diyos Ama kay Panginoong Hesukristo na mabubuhos na tubig. Bakit gawa ng tao ang bautismong lubog sa tubig, mga kaibigan? Sa pamamagitan po ni Apostol Felipe, nababasa po yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40 na po yan. Bakit ko po sinasabing gawa ng tao? Utos ng mga tao, sabi po niya. Si Felipe po ay nagbautismo sa bating sa pamamagitan ng lubog sa tubig na iyan din ang ginaya ng napakaraming relihiyon sa buong daigdig. Mali nga po yan sapagkat yan ay gawa ng tao. Iniutos yan ng anghel ng Panginoon. Sa ibang video episode mga kababayan ay tatalakayin natin ang Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 8, 26 hanggang 40. Yan po ang nagpapatunay na mali ang bautismo ng MCGI sapagkat gawa yan ng tao. Sinusunod nila ngayon ang utos ng tao na bautismuhan sa lubog sa tubig. Yan po ang pagsamba ninyo dyan sa MCGI ay walang kabuluhan ayon sa Diyos. Lalo na walang kabuluhan yung bautismo ron. Bakit? Ang turo ay utos tao nagpapabaliwala sa kanilang bautismong ginagawa sa tao. Kaya huwag kang mag-alala, ba't ka maguguluhan? Di ka pa naman nabobautismohan talaga ng tunay na bautismo, kapatid. Kasi yung nagbautismo sa'yo, walang karapatan. Unang-una, walang karapatan. Bakit walang karapatan? Ang may karapatang magbautismo, yung sinabi ni Kristo sa Mateo 28:19-20. Basahin natin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sabi niya sa mga alagad niya, ituro niyong ganapin ang lahat ng inutos ko sa inyo.
Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ituro nyo lahat ng gaganapin ng lahat ng inyutos ko sa inyo. Sa puntong ito ay hinaluan na po ni Brother Eli Soriano ang topic. Sinaksakan na po niya ng Mateo 28:19. Iba na po ito na portion ng Bible. Iniuutos po ito ng ating Panginoong Jesucristo na bautismohan lahat ng bansa sa pamamagitan ng pagbabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibang topic po yan mga kaibigan, na kung idudugtong natin sa topic natin ng mga bautismong una, na dalawang bautismong mali at tamang bautismo sa tubig, ang utos po na ito sa Mateo 28:19 ay kakaiba na po yan. Iba na po yan. Kaya ang ginagawa po ni Brother Eli Soriano ay pandaraya sa mga mahihina. Pandaraya sa mga walang muwang. Kaya hindi na po natin tatalakayin tungkol sa bagay na Mateo 28:19 kasi po ilalagay ko po yan sa ibang episode, sa ibang video clip. Maliwanag po ba? Kasi po ito sasaksakan niya, dadagdagan niya sa video na kasunod nito, dadagdagan niya yan na ang may kapangyarihan daw na magbautismo ay yung matalino, yung makasunod sa lahat ng utos na iniuutos ni Kristo. Maling-mali po yun mga kababayan, kasi kailangan pala magaling muna bago bautismohan. Baligtad. Ang nakalagay po sa talata, ibautismohan muna bago ituro ang mga aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo, obserbahan ninyo ang pandaraya ng ating magaling na mga ngaral. Ang kasunod po nitong video, ang karugtong po nitong video na ito ay kapangyarihan, yung may kapangyarihan daw, yung may karapatan magbautismo ay magaling muna. Yun lang, mag-iisa, magaling muna. Siyang may karapatan magbautismo. Yun daw ang inutos ni Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, nagdaragdag na si Eli Soriano sa puntong ito. Dinadagdagan niya yung nakasulat sa Biblia na. Ngayon, dahil sa ginagawa niya po na yan ay madaling maniwala yung mga mahihina o walang muwang. Pero tayo po na nag-aaral, mahalata po ninyo na mali po yung gagawin niya. Yung ginagawa niya, mali po yan. Ulitin po natin. Sa kanyang statement po, mamaya ay ang may kapangyarihan, may karapatan magbautismo ay yung nakapagtuturo daw ng kumpleto. Walang bawas, walang labis, walang kulang. Pero dagdag po yung kanyang sinasabi na yan. Ayon dun sa nakasulat sa Mateo 28:19. Ang nakasulat po kasi doon ay bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos sa talata 20, ituro ninyong lahat. Pansinin po natin, panunuorin po natin yung last segment, dinadaya na po niya ang mga tao. Sapagkat ang may kapangyarihan daw ay yung magaling na tao na makakapagturo ng buong Biblia. Yun daw ang may karapatan. Karagdagan po yan, dinagdagan niya, pangdaragdag niya sa kanyang sinasabi. Laban na po yan sa utos ng Diyos na huwag dagdagan, huwag bawasan. Ginagawa po niya yan mga kaibigan upang mapaanib niya ang marami kasi siya ay isang magaling. Dahil magaling po siya, lalong nagkakamali. Ang may kapangyarihang bumautismo, may karapatan yung tao o yung mangangaral na nagtuturo nun lahat ng utos ni Kristo. Buo.
Yun mismo, inutusan niyang magbautismo eh. Yung magtuturo ng lahat ng utos niya. Pag ang ituturo mo lang ay kapiraso, kalahati, kulang, tapos dadagdagan mo ng utos ng tao, yan po kapatid ay walang karapatang bumautismo. Ang may karapatang bumautismo, tandaan ninyo, yung mangangaral na nakapagtuturo ng lahat ng utos ni Kristo. Pagkakulang, walang kwenta bautismo ron. Yun ang sagot ko dun sa iyong ikalawang tanong. Napakalinaw po ang pandaraya ni Brother Eli Soriano sa mga tao. Mga kaibigan, hindi nakapagtataka sapagkat pumanaw po siya na napakayaman, bilyonaryo. Samantalang, nung nagsisimula siya mismo ang nagsasabi na ang nagpapayaman daw ng mga pastor ay sa demonyo. Yan po, madalas po niyang binabanggit yan nung siya ay wala pang milyones. Ngayon, ang pandaraya po na ganyan na ginagawa niya, hindi po yan mahahalata ng isang nagsusuri, sapagkat ang nagsusuri ay mahina pa pagdating sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya, yung pong pagkasabi niya na ganon, ay bibilib na lang po yung nakikinig na hindi pa natututo o na aralan ng malalalim na aral na mula sa Biblia. Ngayon mga kababayan, ang nakasulat po dyan sa talata po kasi na iyan ay inuutusan po ang mga alagad, pero hindi nakalagay doon kung matalino, magaling o naituturo lahat. Magkakaiba po yung galing ng mga alagad po na yan, mga kaibigan. Hindi sila matatalinong lahat. Kasi 11 po yan eh. 11 yung nandun sa 28:19 na inaatasan na magbautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon si Brother Eli Soriano, ginawa niya yung magaling daw. Nakapagtuturo ng kumpleto. Kapag kulang daw ay wala daw karapatan. Nakita po ninyo. Tama po ba ang kanyang sinasabi? Kung kayo po ay magsusurit, suriin nyo yan. Mali po si Brother Eli Soriano. Sinong mali ngayon? Yung matalino mali. Manluloko. Okay, hanggang dito na lamang po muna tayo mga kababayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng gabay sa atin upang makatuklas po tayo ng mga katotohanan na nakalagay sa Biblia. Mahalaga po ito sapagkat kaligtasan po ninyo ang nakasalalay dito.